you and I. Walang iba kundi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Houston! Yes! Thank you! Rockstar! Oh! Attorney Jess, thank Rockstar you. ka. Litigation. Anong reaction mo or take mo as a veteran litigation lawyer sa impeachment trial so far? Of course, I always emphasize it's not a purely legal proceeding. I believe it's really more political actually than legal. But given your legal background as a litigation veteran, anong impression mo sa ating impeachment ngayon? Sobrang haba. Sobrang siyang haba to the point na parang ang ipoprove mo lang naman sa una, di ba, kung existing tong video na to? Di ba? Yun lang yun eh. Pero parang ang dami na naging issue na hindi siya relevant. Hindi siya relevant doon sa issue about the video. And at the same time, ginamit din naman ng defense. Same video. In Diba? fact, So, bakit tumagal ng ilang araw? Ang pinag-usapan lang naman natin, yung video na pareho nyo namang ginamit. and galing dun sa same USB Yes. na rini-reseal nila kada Oo. gabi. Tinitape ulit, tapos next day, iaalis yung seal. Diba? Ang question ko dyan, as a litigation expert, diba usually, pwede namang mag-agree. Sa pre-trial, alam ko nagka-pre-trial Tama. itong impeachment. Bakit hindi nag-stipulate ang prosecution and defense? I think the prosecution wanted. They were willing. Pero bakit hindi nag-stipulate ang defense despite eventually ginamit naman nila? What could be the explanation Ito, for that? tingin ko analysis ko to. Tingin ko, kaya hindi sila nag-stipulate kasi, una, parang gusto nilang patagalin. In a way, para medyo, alam mo, mabor ng konti ang tao. Kasi pag nabor na yan, hindi na yan makikinig. Strategy. Strategy yan. Pangalawa, gusto nilang tumagal. As in, gusto nilang tumagal. At, Lalo na yung cross-examination nila. yes. Mas matagal pa sa direct. yes, oo. So, minsan strategy to para mabor yung tao. But who do you think is winning so far or sino ang mas lamang? Because I remember nung panahon ni CJ Corona, during the first week or first month, dehado ang prosecution nun heavily criticized sina Kong Neil Tupas noon, yung performance ng prosecution first week, first month. What do you think is the... Kung sinong panalo? Kasi medyo isang buwan na 3 weeks na ata. Kung ang sinong impeachment. lumalamang? Sinong lumalamang sa prosecution and defense? And of course, dun sa article on grave threats. Kasi nag-finish na yung article on grave threats If meron ka nang sa tingin mong panalo on article on grave threats. Okay, ito hindi ito opinion ng palasyo Okay, klaro. Opinion ko to. Personal. Oo. Sa akin, kung pagbabatayan lang, kung existing yung video lang tayo syempre prosecution. Bakit? Sige, ginamit ka rin ng depensa. Di ba? Kasi pag-uusapan lang natin yan, existing ba yan? Totoo bang si VP Sara yan? Di ba? Totoo bang niya sinabi yan? Yun Ngayon, ang tanong dito, kasi ang ginagawa kasi ng depensa is, ginagawa nila na, great threats lang yan Pwede naman isang pa yan sa MTC Pero that's not the point. Diba? That's not the point. Does the prosecution have to prove that VP Sara committed a crime in this impeachment trial? Hindi ka namin pinag-usapan dito It's all about morality, yung capacity mo to be a leader. Yun yung pinag-usapan dito. Fitness. To remain in office. Yes, di ba? Kasi ikaw na vice president, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay, at yung papatay ay umoo. Anong klaseng leader ka? Kasi kung sa susunod na mga taon at ikaw yung susunod na pangulo, anybody, you can, kill mo yan, patayin mo yan. Kayang-kaya kasi bakit? Mukhang tinatanggap nila Opo. Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya. Yes. O tapos, ang ginagawa ngayon ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin. And at the same time, Attorney Jess, hindi sa akin lang on our part, kilala niyo ba yung assassin? Na-produce niyo ba assassin? No! Do they have to produce the prosecution? No! Sa prosecution, hindi nga nila kailangan sabihin. Bakit? Si Vice President ang umamin. Sa kanya galit. So yung burden... Confession. Oo. Confession, admission. Yung burden of proof
Nasi-shift yan doon sa umamin. Mm-mm. So, siya yung magpo-prove ngayon na wala naman akong kakilalang assassin eh. Pero on the part of the prosecution, hindi sila required. Now sila ang mag-produce nung assassin kasi admitted yan Ayun. nung respondent. Lalo na sa closing statement. Yes. Kasi ang sabi nung isang attorney Mark Binluan yata, unconventional but justified. Oh. So actually, in a conventional trial, as a litigation expert, di ba, parang ang dating, merong justifying or self-defense na kiniklaim. Ano ba nangyayari? Let's just say, it's really a trial na parang more criminal. But in a real criminal trial, pag sinabi nung akusado na, oo, I did say that or I did do that, but it's justified. Oo. Ano bang nangyayari in a normal trial? Ganun pa rin. Kung ikaw ay umamin na pumatay, so nandun na yung crime. Pero gina-justify mo yung burden to prove that na tama yung justifying circumstances mo or justifying reason mo. Ang magpo-prove na niyan, yung inaakusahan. Kasi sa kanya galing. And do you think the defense has proven so far na merong self-defense or justifying circumstances? Wala. Hanggang ngayon, wala sila mapakita yung sinasabi nilang What about the Romanovs. context? Hindi, sinasabi nila may context. May threat sa pangalawang pangulo. Saan nga? At bias daw, hindi inimbestigahan ng NBI or ng gobyerno. Hindi kasalanan ng NBI yun. Kasi, ang difference nung kay VP Sara sa pag-threaten kay Pangulo, nandyan yung ebidensya eh. Sinabi niya. Yung pag-threat yung pag-threat kay VP Sara, yung mga threats sa kanya o pag-threatening sa kanya, wala siya napakita. Walang pagsisimulan ng pag-iimbestiga. Walang lead. Walang lead. At bakit hindi siya nakipag-cooperate, nakipag-coordinate kung totoong meron? To give intel, di ba? Yes. And at the same time, ilan ba yung security niya? 300 plus daw. Dapat yung may record na. Diba? And correct me if I'm wrong, naalala mo ba yung exact statement niya, yung Zoom, no? Lagi nilang gustong sabihin, 2 hours yan. Pero yung specific minutes na nagbanta siya, wala naman siyang sinabi. Correct me if I'm wrong, meron ba siyang sinabi na ang threat ay galing sa first family or sa Pangulo? Kasi parang sinabi lang niya in general na may threat, pero hindi naman niya sinabi na coming from the first family. Yes, ang sinabi lang niya kasi is, sa aking pagkakaalam, may nagtanong lang about the Romanovs. Tapos sabi niya, yes, sabi niya, ganon. Tapos, may kinausap na ako. Huwag kang mag-aalala, may kinausap na ako. Okay, hindi lang tayo nag-uusap ngayon dahil sa'yo, 1,000 plus ang ating live viewers. Ay, thank you! Marami na ang nagko-comment online kasabay ng ating huntahan. Alamin natin ang ilan sa mga comments nila. Tingnan natin itong mula kay Leonard Akmore 2382. Idol Attorney Jess, I'm a fan from Baguio City. I thank you so much. From at Sunshine Robe. 2. Aba, ano to konyo 2 of pinakamatapang na abogado ng Pinas. Learn so much from your guessings and vlogs. Ako din ang dami kong natutunan from Yusek Claire. That red guy, lol, na comment. Sabi niya, Tweety Bird X, multong taga-bulong, check mark. Kasi po, yung multong taga-bulong, hindi pa po yan copyrighted. So, pwede ko yan gamitin. At Jotiray, Yos del Sol. More power, Attorney Jess. At hello po sa paborito nating visual aid queen, Attorney Claire. Buti na comment yan. May itatanong ako doon. Sige. Yusek, visual aid queen. Una, tinatanggap mo ba yung title na yon? Okay lang. Kasi si Senator Risa, index card queen eh. Okay lang sa akin, pruweba ko yun. Visual card queen. Oo. Okay, ako ang tanong ko, I am so curious. Actually, buti na lang. May show na ako para pwede kitang tanongin eh. Ano ang ginagamit mong paper or ano? Saan mo piniprint yun? Like, how do you make it look sturdy and glossy and talagang readable? Anong ginagamit mo? Sa team ko yun eh. Hindi ko alam kung saan nila pinapaprint. Basta sabi ko, gusto ko, dapat mabasa yan. At ang laki! Oo. Sabi nila, bakit daw lagi ako may visual aid? Teka lang, sabi ko. Kaya nga ako nagpupuyat eh. Para alam ko yung magba-viral na news. The following day. Ina-anticipate mo? Ina-anticipate ko na yan. Talagang ready ako dyan. And so may binibigay ka sa team mo na ito yung kailangan kong visual aid. Yes, kasi baka matanong. Oh. Kasi alam ko yung magba-viral. Pero ako talaga, sa akin, ang tanong ko talaga, paano mo napiprint yung ganun kalaki? Kasi ako, kunwari, gagawa ko na sarili kong visual aid, A4, or long band, short band lang ang alam ko. Yung sa'yo, parang ang laki. Na hindi putol-putol or chapi-chapi. Sa printer siguro yun. Sa printer siguro. Iba talaga ang printer ng ng Malacanang. Teka, baka nagkakalimutan na tayo Bigyan ko kayo ng ikalawang clue para sa ating Jess Who, Hula Who.
Itong dating abogado, ngayong DDS vlogger na, siya ang dahilan. Speaking of the grave threats na pinag-uusapan namin ni Yusek Claire, siya ang dahilan. Kaya maraming nakapanood sa November 23, 2024, meltdown ng ating pangalawang Pangulo sa Zoom, kung saan nagbanta si VP Sara laban sa Pangulo, First Lady at former Speaker. Puyat po ko niyan. May Facebook post ako niyan 1:39 a.m. I was awake. Actually, pwede akong ipatawag sa impeachment court if they want to know if totoo ba na nagkaroon ng ganong hearing or nagkaroon ng ganong press con. Yes, kasi napanood ko yun. Gising na gising ako nun. Sinabi ko pa nga sa mga friends ko, gising na, may nangyayari. Kaya sagot na po kayo sa ating hula hoop. Message lang sa ating mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Prime Media. O Yusek, buo na ba ang ating hula hoop? Oo naman, kanina ko pa nakita, doon pa lang sa, Kanina mo pa alam yung DDS vlogger pa lang sinabi mo. Dating abogado, ngayon vlogger na. Yes, kaya nga sabi ko siya yung, Pero madaming abogado na vlogger na ngayon pero hindi naman siya lang yung mahilig sa Humbay. Okay. Wait. Sabi nga ni Attorney Ligutan, hold your horses. Magbabalik pa ang Just Asking. Just Asking. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Just Asking. Welcome back sa Just Asking. Kasama pa rin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Alam kong galit na galit ka sa fake news, Yusek. Pero magaling ka bang mag-spot the difference pagdating sa fake news? Ito, alamin naman natin iilan sa mga nababasa nating online na fake news. No? Hindi natin yan makukover lahat. Pero yung pwede nating i-cover natin para maging gabay natin kung ano ang paniniwalaan natin o hindi. Dito sa Just Checking. Just checking! Umikot ang code card na ito online sa kasagsagan ng issue ng controversial na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagkaroon ng mainit na sagutan daw sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, at ang ating paboritong senador, Senator Robin Padilla. Sabi umano ni Senator Robin Padilla, hindi ka nga makapalag sa China Coast Guard. Ako pa ang banatan mo. Who do you think you are? Wow, Inglesero si Senator Buwelta umano ni Rear Admiral J. Tariela, Pilipino ako na ipinaglalaban ng ating karapatan. Hindi pumapanig sa kalaban at hinding-hindi magiging tuta ng China. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? May nagawa na ba ang isang tulad mong palamunin ng taong bayan para ipagtanggol ang ating teritoryo? Ay, oh my God, grabe, bibigat na. Anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Ang sagot, obviously, fake news. Nagsagutan sila, oo, pero hindi yan lumabas sa kanilang mga bibig. Dahil ang unang clue nyo dapat Inglesero ang ating Binoy idol, di ba? And of course, ang ating Rear Admiral, he will never say those things because he's very professional and snappy. So, snappy salute kay Rear Admiral J. Tariela. Ito naman, Yusek Claire, nako, ikaw ito Okay. Oo. Umikot din sa social media kamakailan ang sari-saring code card na ito na di umano, binabatikos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang social media influencer na si Ivana Alawi sa pagtulong niya sa isang pinatay na motorbike taxi rider. Condolence by the way sa ating taxi rider na yan. Sa mga code card na ito,
makikita ang larawan ni Castro at Alawi. Mababasa dito ang pahayag ni Castro na wala akong problema sa pagtulong mo. Pero konting respeto naman, iha. Gawain yan ng Pangulo. Huwag mo sanang pangunahan. Bagaman may disclaimer, ang ilan sa mga ito na ang post ay di umano satire, pero dahil na-post na ng marami, hindi naman namarkahan ng iba na satire. Oh, anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Lucy Claire, totoo o fake news? Hindi. Sino ba naman tayo para naman batikusin ang mga taong totoo namang tumutulong? So, Miss Ivana Alawi, no, wala po tayong sinabing ganyan. At alam ko naman, matalino naman si Miss Ivana, alam niya wala akong sinabing ganyan kahit sa aking vlog, kahit sa aking interview, or sa press briefing. And we commend everyone who helps. And by the way, kasi may fake news din ako makalat na parang walang natulong ang administrasyon ng gobyerno dun sa ating nasawing motorcycle taxi rider, pero sa ibang mga madaming tulong. What's the truth in that? Actually, ganito pumunta doon si Secretary Benher Abalos. So, ito, Sa ating kababayang motorcycle taxi rider. yes, oo. So, hindi po kasi pinagmamalaki. Hindi actually nilalabas ng Pangulo ang mga tinutulong niya. May kinuwento ako sa iyo kanina, Atty. Jess, pero Oo. hindi siya lumabas. Pero tinulungan po yan ng Pangulo. Pero ito nga pong kay Mima. Mima Alicia. Yes, kay Mima Alicia, alam ko na may ibibigay, alam ko na tutulungan. Alam ko na nakikipag-coordinate na sila. Pero tahimik lang. Ang bilin sa akin, wag kong ikakalat or ibabalita. Ang problema kasi is na ibalita mismo ng mga vloggers na, talagang Nandun sa- tumulong din. Tumulong din kay Mima Alicia. So, sabi niya, naku, Yusek, na broadcast na. So, ang bilin kasi sa amin, pag ganyan na tumutulong ang Pangulo, hindi kailangan ipagmalaki. Amen. Oo, so, kung di nyo man nadidinig na tumutulong ang Pangulo, hindi nyo lang po alam yon. Pero, ganun po siya. So tahimik lang ang ating Pangulo pero tumutulong. Amen. Kaya, ingat kayo sa inyong mga nababasa online at lalong wag basta-basta magre-repost agad-agad nang hindi pa nagpa-fact check. Isang Google lang po yan. Tsaka kung hindi naman galing sa traditional media like PRTV and ibang mga traditional media outlets, nako, wag niyong pagkatiwalaan yan at akalain niyong legit yung mga impormasyon na hindi pala legit. Eto na, meron ng mga sagot sa ating Just Who. Hula Who, balikan natin. Tingnan nga natin ang ilan sa mga sagot. Ayan, sa ating mga comment section, may iba dyan, parang tumatama kasi, of course, like Yusek Claire, alam na ng mga tao sino yung ating hula who. Pero yung iba, nalito. May iba dyan, 50-50 lang ang hula kasi nalilito sila, ang daming DDS lawyers. Yes, marami. Na vloggers na yun. Oo. Kaya siguro naisip nila, no? Sino paborito mo? Na DDS. Na vlogger? Hindi, pero actually, kung may paborito kang DDS, let's just say, kung may paborito kang DDS personality, lawyer man o hindi, vlogger or hindi, just asking. Favorite? Yes, just asking. Di si VP Sara na. Ay, wow! Talaga, mataas na. Oo. Kaso, diehard Duterte ba siya? Parang hindi naman siya diehard sa tatay niya. Ay, oo nga, no. Diehard siya sa sarili niya. Just asking lang naman sa sarili niya. Bulong mo sa akin mamaya yung iba pa dyan, Yusek, ha? Salamat po, Undersecretary Claire Castro, sa inyong oras. Ang bilis ng oras, nagdaan lang. Salamat po. Teka, ako naman. Ay, bakit? Let's clear it. Claire asking tayo. Wow! Tayo. Okay, let's go. Teka. Oh my God, baliktad! Meron palang surprise! Yes! Okay. Ito mabigat. Dapat mo yung mga producers dito, ha? Mabigat ito, ha? Kung ikaw ang presiding officer sa Senado at nakita mo, nadinig mo na yung isang senator judge, sabihin na natin parang si Senator Bongo, ay nag-ala surprise witness para kay VP Sara. Nadinig mo pa lang na nagkukwento siya, sabi niya, personal niyang alam. Anong gagawin mo? My dear colleague, my dear Senator Judge, with your indulgence, may I please cut you short and can we go on recess and suspend the session because we have to discuss some important matters. Ganon. Hindi ko siya papahiyain Talaga? publicly kasi presiding officer siya ng lahat So kailangan balansehin. But I would stop
at that moment. Pero hindi lang si Senator Bongo ha. May isa pa akong mas kailangan pigilan. Sino? Yung nagwawagayway ng kaso. Oo, Na parang siya pa yung nag-i-impeach ng credibility ng witness. Sa akin yun talaga yung distasteful kasi parang sinasabi mo may kaso tong tao. Wala naman nagsasabi. Hindi naman defense counsel ang nag-raise. At mali, fake news. Exactly. Ah. Nasabi ng prosecution. Paano yan? Akala ko ba dapat ang pinapresent doon, hindi sinungaling? Well, we don't have much time, Yusek. We can go on and on. Pero yan po ang isang oras ng kwentuhan. Talakayan at pasabog. Ako naman ang may surprise. Thank you! Meron kami Tama! buena mano na flowers for our dear Yusek. Talakayan at pasabog na hula-huya na po. Tapos na po. Ang bilis ng isang oras. Hanggang sa susunod na linggo, huwag kayong bibitaw. Kasi nga, 1 hour lang tayo. Next week ulit. Ako po si Jess Falsis at ito ang Just Asking.